Pagbati muli sa pangalan ng ating Panginoong Kristo sa hapon pong ito. Happy Lord's Day mga kapatid. Muli po nating buksan ang ating Biblia sa unang Korinto, chapter 15, verse 33. Ito ang ating magiging teksto sa hapon pong ito. Chapter 15, verse 33 ang ating text. Babasahin ko po sa inyo sa Tagalog. Huwag kayong paluloko, ang masamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Manalangin po tayo. Aming Diyos, maraming salamat po muli sa salita mo na iyong dadalhin sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin na makinabang po kami sa mensahe po nito at limos po namin ang tulong ng Banal na Espiritu na siyang magbigay po sa amin ng kaliwanagan. Maraming salamat po muli Diyos sa hapong ito na inyong pinagkaloob sa amin upang kami po ay makapagsamba sa inyo. Ito po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Para sa ating pag-aaralan, at alam naman po natin na ang isang pakikisalamuha sa isang tao na kung saan ay tinatawag sa Biblia ay ang bad company, it corrupts good morals. Kaya sabi po ng ating teksto ay huwag po tayong padadaya sapagkat alam po natin na ang impluwensya ay isa sa pinakakapangyarihan na lakas sa buhay ng Kristiyano. It is the most influence forces in Christian life. Tandaan po natin, ang pagiging isang banal ay hindi po ito nakukuha sa aksidente lamang. Wala pang bumabagsak sa loob lamang ng isang magdamag. Okay? Ang spiritual decline, ito ay unti-unti na nagaganap. It is a gradual. It's usually gradual. Saan to nag-uumpisa? It begins with exposure. Nag-uumpisa po ito kapag ikaw ay na-expose. Okay? Nagpapatuloy po ito kapag meron tayong hindi tinatanggap, no? Kapag merong tolerance. At nagtatapos po ito sa isang corruption. Tandaan po natin mga kapatid, ang simbahan po ng Corinthians ay hindi po ito patay na simbahan. Buhay po ito. Gifted po ito. Active po ito. Okay? Bakit? Kasi ito ay itinanim ni Apostol Paul mismo. Siya ang nagtayo sa simbahang pong ito. Pero sa kabila ng mga privileges na meron sila, spiritual privileges, pero ang simbahang ito ay isa namang spiritually vulnerable. Ganun po ang simbahang pong ito. Kaya tandaan po natin saan nanggaling yung corruption dahil sa kanilang idea, dahil sa maling paniniwala about the resurrection. Dito nag-umpisa, dito nag-circulate ang problema. Okay? Tandaan po natin, hindi ito galing sa labas. Sa loob mismo ng simbahan. Hindi galing ito sa mga persecutor from outside. Okay? Saan nanggaling po ito within the church community?
Kaya makikita po natin yung panganib na kung saan ay merong lakas ng pagre-rebelde. Okay? Ito ay impluwensya. Right? Kaya sa pagkakataon pong ito, si Paul, it gives a sound of spiritual alarm. By the way, ang topic po natin ay meron pong relevance kanina sa umaga, kaya merong kaugnayan. No? So, medyo practical muna tayo because we need this, no? Bagamat spiritual ang pinag-uusapan, pero in practicing, there is a practical, no? Kaya ito yung ating magiging topic some other day, no? Dahil magsiswitch po tayo, magkakaroon po tayo ng series about parable. Kaya sinasamantala ko ito at tinutumbok natin yung magiging problema po natin. And I hope na mapapakinggan po natin maayos ang mga mensahe na ating mapapakinggan before coming month of April. Kaya please listen, dahil ito ay bagamat tawag nito basic, pero it gives, no? Nagbibigay po ito ng significance sa isang Kristiyano kahit matagal na, pero doon bumabagsak dahil sa mga maling pakikisama because of wrong company. So makikita po natin yung impluwensya ng corruption ng bad company, the power of corruption having a bad company. Kaya ito yung nangyayari. Ayaw ko sa inyo, bagamat alam ko, you are, kumbaga sa tayo ay kontento na po tayo sa mga natutunan po natin. Alam po natin na sa sarili po natin, maaaring hindi na natin iniisip na hindi na tayo ma-impluwensya ng iba. Okay? Kaya para sa mga ibang Kristiyano, of course, kailangan makita at maintindihan at marinig po nila ang mga ganitong mensahe, right? Tandaan po natin, hindi po ito galing kundi sa loob mismo ng simbahan. Kaya makikita po natin ang subtle influence inside the church. Kaya nagkaroon ng spiritual alarm coming by Paul. No? Naalarma po siya. Kaya sabi niya, huwag kayong paluluko, do not be deceived. Bad company corrupts good morals. Okay? Iyon po yung ating titingnan sa hapon po ito. Hindi ito advice sa mga teenagers, sa mga youth. Right? Hindi ito advice, kundi ito ay warning about the church, about the doctrinal influence na nanganganap at nangyari sa loob ng simbahan po ng Corinthians. Kaya mga kapatid, ito ay reminder, paalala po sa atin na yung pakikisama, yung association sa bawat grupo, it will affect conviction. Right? And conviction affects conduct. Yun po yung magiging kalalabasan po nun. Kaya minamahal na mga Kristiyano, tandaan po natin, okay? Kung ano yung pinapakinggan mo, kung ano ang yung pinaniniwalaan, ayun po yung maghuhubog sa iyong buhay, sa buhay po natin. Right? Yan po ang huhubog sa buhay po natin. Kaya kapag hindi po tayo magiging vigilante, ang impluensyang pong ito na kung saan ay pinapakinggan o tinotolerate po natin, ay of course, unti-unti na ikaw ay dadalhin. The moment na ikaw ay matapang sa katotohanan na depensa, and yet darating ang panahon na yung idinidepensa mo ay wala na, nadala na po tayo. Kaya tignan po natin, mga kapatid, at examinin po natin ang seryosong katotohanan. Ang bagay pong ito, na kung saan ang maling pakikisama, ang masamang pakikisama
ay hindi lamang nagbibigay ng distraction sa tao. Okay? Hindi lang madidistract ang tao, kundi it corrupts. It will corrupt. Nakukurap ang tao. Kaya tignan po natin ang katotohanan, ang deception pong ito. Anong sabi ng text po natin? Do not be deceived. Ibig sabihin, nangyari na ito. Okay? Yung salita, it suggests na ito ay nangyayari. Okay? Meron ng danger of being misled. Meron ng natangay. No? Yung sa pagkabanggit po dito, do not be deceived. Kaya tandaan po natin, mga minamahal na kapatiran, ang Kristiyano ay hindi po immune to deception. Hindi ka immune sa deception. That's why maraming mga warning si Paul. Marami po siyang binanggit na warning. Katulad po ng Galatians chapter 6 verse 7. Sabi po niya, do not be deceived. God is not mocked. Right? And James also in chapter 1 verse 16. Sabi ni James, do not be deceived. No, umaalingaw din po ito. Do not be deceived, my beloved brethren. Alam niyo ba, kapag inulit ng scripture at inulit po niya 2 beses na do not be deceived, ibig lang sabihin, this deception is real. Sigurado, totoo. Kapag inulit, sigurado po ito na mangyayari. So it means this is a threat. Threat po ito sa mga Kristiyano. Even inside the church. Threat po ito. Kaya dito sa Corinthians, yung deception, it is a theological. No? Hindi ito basta-basta. Dahil nung panahon po yun, yung mga Grego, yung mga philosopher po doon, talagang na-influencean po nila yung mga ibang mananampalataya. No? Yung culture na nakapalibot sa kanila ay, of course, ang tingin po nila, it is an inferior about the resurrection. As a foolish. Kaya sa kanila, yung daw resurrection ay kalukuhan po lamang. Okay? Imagine yung pagkasabi na iyon ay dahan-dahan na gumapang. Ginapang po niya ang simbahan. Gumapang po yun, yung ganong salita sa loob ng simbahan. Kaya ito yung panganib. Okay? Sasabog kapag ganyan ang nangyayari. Hindi lamang sasabog, mga kapatid. Gagapan. At nanamnamin po yan ng mga Kristiyano. Kaya merong warning si Paul. Meron po siyang isinigaw na warning. Sabi po niya sa Colossians chapter 2 verse 8. Okay? Sabi po niya, see to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception. Warning po ni Paul po yan. Dahil ang deception does not announce itself with a warning label. It comes dressed in intelligence. Doon ang gagaling po yun. No? Kumbaga sa kapag hindi ito pinakinggan, of course, gagapang at gagapang po yan. No? Maraming sophistication na gagamitin para gumapang ang mga bagay po yan. Nakakala po ng mga ibang tao, it sounds reasonable, pero hindi nila alam, ay patungo na po sa corruption. Kaya tandaan po natin, at ikaw ay nanghina sa katotohanan, okay, nanghina ka na sa katotohanan, of course, it follows your holiness. Diba? Kapag na-weaken, nahina na yung katotohanan na tangang-tanga mo, it follows holiness. Magdi-decline na rin po yan. Right? Kaya nga sabi ng Hosea chapter 4 verse 6,
Di ba? Ang sabi niya, kaya nasisira ang aking mga tao because kulang sila sa kaalaman. People destroyed because a lack of knowledge. Right? Kaya a warning. Okay? Warning po sa atin. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, kapag ang doktrina na tangan-tangan po natin, once it collapse, of course, magbabago na rin yung conduct po ng isang Kristiyano. Di ba? Yan na nangyayari. When doctrine collapses, okay, susunod po niya yung gawa, yung kilos, ay susunod po niya. Okay? Yan po yung nangyayari. Now, sabi po ng teksto po natin, bad company corrupt good morals. So, there is a power of influence. Merong kapangyarihan ang impluensya na nakikita ng bawat Kristiyano. Right? Okay lang sana kung nakatutok lagi tayo sa grupo ng kinabibilangan po natin. Because gwardyado po tayo po doon. Paano kung hindi po tayo natamnan, natuto ng maayos, may mga danger ng ganon. Kaya it is a warning again. No? Kaya si Paul, kinut po niya yung Greek proverb. Okay? Para may balik itong katotohanan pong ito. Okay? Kaya tingnan po natin, mga kapatid. The word corrupts means, ano ibig sabihin po nito is to ruin, masisira, to spoil, to decay. Okay? Ibig lang sabihin, parang prutas na ito na nabubulok habang nandun sa puno. O kaya nabulok po siya. Bakit siya nalaglag? Dahil nabulok po siya. Okay? Kaya kapag ang isang prutas at naisama sa isang basket, lahat po yun ay mabubulok na po yun. Ibig lang sabihin, it's spread. No? Lalawak at lalawak po ito. Okay? Kaya kapag hindi na-isolate po yun, of course, it will spread. Kaya ganun din po, mga kapatid, ang impluensya. The same. Okay? The same principle. It works. Okay? Kaya nga sabi po ng Proverbs chapter 13 verse 20, he who walks with wise men will be wise. Di ba? Kapag kasama mo wise men, magiging wise man ka rin. Pero pag ang kasama mo ay fool o siraulo, of course, ano ang mangyayari din sa'yo, di ganun din. Hindi lang magiging katulad po niya, kundi you will suffer harm. Dahil ang kasama mo ay masama. Right? Kaya ito po ang katotohanan, mga kapatid. Kapag ikaw ay lumakad sa kapwa mo matalino, okay? Pares kayong tatalino, you grow wise. Yun yung principle. Okay? Pag lumakad ka sa masama, anong mangyayari? Of course, you will suffer harm. Ganun po ang mangyayari. Kaya ganun din sa Psalm, di ba? Yung sa Psalm chapter 1, kung kabisado ninyo po yon, yung chapter 1, right? Na sinasabi po doon, blessed, di ba? How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Okay? Mapalad ang mga tao na hindi kasama sa lumalakad na masama. So, ano ibig sabihin po nito? Association shapes affection. No? Na pag nakisalamuha ka, maapektuhan yung affection mo. Diba? Ngayon, kung naapektuhan yung affection mo, it shapes conviction. Conviction shapes conduct. Dire-diretso na po yun. Maapektuhan na po lahat po yun. Kaya doon sa Corinto, simbahan ng Corinto, yung bad company ay ito yung mga tao na nagdi-deny about the resurrection. Imagine yung impact po nun. May mga tao pa lang, may mga
I don't know kung Kristiyano mga to. Kristiyano mga to. No, they don't believe about the resurrection. Okay? Hindi lamang pala nanggagaling sa mga immoral friend, kundi nanggagaling din pala ang corruption doon sa loob ng simbahan. It's speak about the influence of doctrine. Imagine yung naging bunga po nito. No? Yung resulta po nito, once na merong ipinasok, nakukurap ang mga Kristiyano sa loob ng simbahan. Matandaan po natin yung mga Pariseo, di ba? Ang mga Pariseo, naniniwala po sila sa resurrection ng mga patay. No? Ganun din po sila sa mga angels, naniniwala. Naniniwala sila sa mga spirits and also the final judgment. Right? Yun yung mga pinaniniwalaan po nila. Naniniwala din nga sila sa resurrection after life after death. Pero may isang grupo pa. Ito yung nagbigay din, naging influence din sa mga Kristiyano during that time sa New Testament. Yung mga Sadducees, no? Yung mga Sadducees, they denied the resurrection. Okay? They accepted, tinatanggap pa nga nila yung Torah, no? Yung book ni Moses. Imagine yung switching po nun. Pero kalaunan ay nireject po nila yung mga Jewish teaching about the afterlife. So yun po yung pagkakaiba nun. So ibig sabihin, yung mga Pariseo, they affirm the resurrection while the Sadducees denied the resurrection. No? Now, in Acts chapter 23, verse 8, itong mga Sadducees na ito, na sila ay nagsasabi na wala daw resurrection, wala daw angel or nor spirit. No? Pero itong mga Pariseo ay tinatanggap ang lahat ng mga ito. That's why, again, nag-warning naman si Paul, right? Sa 2 Timothy verse 16 to 17, chapter 2, no? Na ibig lang sabihin, false teaching, nag-spread na naman. Parang gangrene na talagang nag-spread out. Okay? Para bang yung gangrene, hindi yun nananatili na maliit, kundi ito ay lumalaki. Okay? It spread out. Hanggat hindi napuputol yan, ay hindi titigil. Kaya lumawig yung false doctrine. Kaya yung error during that time ay talagang naging contagious na po siya. No, kumalat na po siya. Balikan po natin kasi doktrina ang pinag-uusapan po dito about the doctrine. Imagine yung bunga po nito. No, let's see kung may mga doktrina na hindi natin pinaniniwalaan, right? Kasi sa dito sa Reform, no, maraming tayong natuklasan na magkakaiba din. Diba? Hindi lahat nag-iisa. May mga talagang hindi pinagsasama. So, hindi natin alam kung saan tayo lulugar. No? Kapag sumama tayo sa iba, kinakastigo tayo ng ibang grupo. Kaya hindi natin alam kung ano ang dapat po nating samahan. Okay? Siguro, I think, magkakaroon ng, kaya that's why, ang Reform ay, nagpalabas sila ngayon ng warning, no? Regarding sa mga grupo pa na iba. Ay kung nabasa niyo po yun, nabasa ko po yun. Okay, kaya, nagpalabas po sila. Right? Biglang sabihin, talagang yung grupo na ito, once na napakinggan at meron kang sinabi against doon sa pinaniwalaan, ibig sabihin excluded. No? Parang tinatanggal. So what happened, mga kapatid? Ba't ganun? Ba't nagkaganon? Ba't nagkaganon ang Kristiyano?
sa ganung pangyayari. Anyway, tuloy po natin. Right? So, dito, nagkaroon ng warning against si Paul. Kaya, tingnan po natin. Kaya, balikan po natin. Bakit napakahalaga ang doktrinang ito? Why Paul so concerned about this doctrine? Bakit concerned po siya? Di ba? Bakit? Of course, sa ating mga Kristiyano, kapag walang resurrection, paano na tayo? Di ba? Kawawa tayo. Yun yung pag-asa po natin. Bilang mga mananampalataya, kapag merong resurrection, of course, kasama po tayo dun na mariresurrect. Ngayon, kaya mahalaga po ito at concern po si Paul, nais po niyang ibahagi sa bawat isa po sa atin. Right? Kasi kung walang resurrection at hindi nabuhay ang ating Panginoon, ibig sabihin, yung pananampalataya mo ay walang kwenta. Our faith is beauty. No, yan sinasabi naman ng Corinthians verse 17. Na ibig lang sabihin, ang mga mananampalataya ay nanatiling makasalanan pa rin. Tayo, yun po ang kalalagayan po natin. Higit sa lahat, mamamatay yung ating pag-asa. Our hope will die kapag walang resurrection. Okay? Kung walang resurrection na nangyari, of course, Christianity will collapse. Diba? Yun yung mangyayari. So, and if there is no future resurrection, bakit ako magpapakabanal? Why we pursue holiness kung walang resurrection, right? Bakit nandito tayo? Bakit nagsisimba po tayo? Dahil bakit tayo nagbabasa ng Biblia kung walang resurrection? Of course, yun yung inaasam-asam po natin. Okay? Pero ganun pa man, dito sa chapter na to, ay makikita po natin yung reasoning ni Paul. So, sabi niya, ano ang sagot ni Paul? Ano ang reason po niya? Sa ating teksto na binasa kanina. So, ay kakain na lang tayo at iinom. Bukas, mamamatay na lang tayo. Yan ang gagawin mo natin. Di ba? Kung walang resurrection na pag-asa ng Kristiyano, di magpakabusog ka na lang hanggang sa mamatay ka. And that's the reason. No? Yan yung reasoning na sinasabi ni Paul. Kaya nakikita ba natin yung connection? Kaya kapag mali ang iyong paniniwala, it produce wrong behavior. Ganito ang nangyari. Ganito ang behavior na nangyari. Di ba? Kung ang kamatayan ang siyang katapusan ng lahat, okay? Ibig lang sabihin, yung indulgence na ginagawa ng mga ibang grupo, mahalaga po yun. Right? Okay? Kaya, kung walang judgment na magaganap, wala pala. We have to restrain foolishness, di ba? Huwag nating, ibig sabihin, lalo, magpapakasama ang tao. Pero hindi, mga kapatid, nabuhay ang ating Panginoong Kristo. At yan po ang dinideklara ng verse 20 ng chapter 15. Christ has been raised, di ba? Yan yung sinasabi. Okay? At sabi po nga niya, but now Christ has been raised from the dead, the first fruit. Tandaan po natin mga kapatid, ang resurrection, hindi ito minor doctrine. This is not a minor doctrine. Ito yung makina. Ito yung makina mo bilang ikaw ay Kristiyano na namumuhay. Biglang sabihin, ito yung mahalaga. Kaya tayo nabubuhay at sumusunod sa mga patakaran ng ating Panginoon. It is the engine of Christian living. Diba? Kung wala, wala na. Okay? Wala na tayo dito. Magkanya-kanya na tayo. Pero hindi, mga kapatid. Dahil si Kristo ay buhay, ang kasalanan ay nawasak
Sin is conquered. Death is defeated. Kaya yung pag-asa mo, pag-asa ko, pag-asa nating lahat bilang mga Kristiyano was secured. And that's the truth. Right? Yan ang sigurado. Kaya mahalaga ang iyong pagpapakabanal. Okay? Holiness is very matters sa buhay po natin. Mga kapatid, sabi po ng Romans chapter 4 verse 25, He was raised for our justification. Nabuhay po siya dahil sa ating pagpapawalang sala. Okay? Kaya yung empty tomb, yan po yung nag-fuel sa atin para magkaroon ng transformation. Di ba? Kasi kung nandoon ang Panginoon, ganun din ang mangyayari sa iyo. Patay ka. Right? Patay lahat ang pag-asa natin. Kaya mga kapatid, merong panawagan muli si Paul at ng Biblia sa atin na gwardiyahan mo ang iyong tawag ito, influence. We have to guard our influences. Bantayan po natin. Hindi basta-basta natin pinapakawalan po ito. Okay? Kaya itong verse na to ay nais niya tayong tumutok para ma-check po natin ang ating mga sarili. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano ang umuhubog sa iyong kaisipan? Baka iba ang umuhubog sa iyong kaisipan. Ano ang nag-i-impluwensya sa iyong conviction? Okay? Ano ang mga sigaw para madomina ang iyong buhay? Tandaan po natin mga kapatid, ang impluwensya ngayon ay hindi nanggagaling sa mga physical friend mo. Hindi nanggagaling. Hindi lang ngayon nanggagaling sa mga kaibigan mo. Saan nanggagaling mga kapatid? Nanggagaling sa media. Nanggagaling sa libro. Nanggagaling sa social platform. Nanggagaling sa podcast. Diyan nanggagaling lahat po yan. Sa mga cultural ideologies. Yan ngayon ang makabagong impluwensya na nakukurap ng mga tao, ng mga Kristiyano. Okay? Kaya kung ikaw ay nagpapatuloy na ma-expose ang sarili mo sa sigaw, okay, ng kasulatan, hindi sigaw ng mga impluensyang pong ito. Okay? Kapag sinisigawan ka na ng Biblia, dahil nababago na ang tangan-tangan mong kaalaman at namamak na yung kabanalan na meron ka, tandaan mo, it will affect you. Kaya nga mayroong warning doon sa Hebrew chapter 3 verse 12 to 13. Sabi doon, take care my brethren. Okay? Take care, brethren, that there not be in any one of you an evil, unbelieving heart, but encourage one another day after day. Mahalaga po, mga kapatid, ang mga kapatiran sa buhay po natin. We cannot live alone as a Christian. Kailangan kasama po sa means of grace ang pagkikipag-fellowship. Okay? Sa ating mga kapwa Kristiyano buhay, because we are shaped by our brethren or community. Diba? Kapag yan ang mga kasama mo, of course, mahuhubog ka ng kasama mo. Diba? Kaya nga minsan bumabagsak ang Kristiyano because ina-isolate po niya kanyang sarili. And later on, sumisigaw na sana ganito ang ginagawa ng kapatid. Pero nung hindi siya ayaw niya magpasabi. Kaya ganun po ang nangyari. Okay? Tandaan po natin. Nanalangin po ang Panginoon
in John 17. Diba? Ang panalangin po niya na ang mga Kristiyano ay hindi dapat nasa mundo. Okay? But we are called to influence but not influence. Na tayo yung magiging example. Tayo yung mag-influensya sa kanila. Hindi ikaw yung ma-influensya nang hindi mananampalataya. Right? Kaya tinatawagan po tayo na bantayan po natin ang ating mga sarili. Bakit? Kasi tinatawag kang asin at ang ilaw. So dapat ikaw ang magiging puwaran. No? You should be the influence, not by influence. Right? Okay? Dahil ang trabaho mo ay mag-preserve. Ang trabaho mo ay ma-expose ang ilaw na meron sa'yo. Kaya kapag ito ay nawala lahat, useless, mga kapatid, sayang. Mawawala ang kanyang sabor. Mawawala ang yung pagiging matamis na Kristiyano. Okay? Mawawala, masisira ang iyong patotoo. Diba? Ganon ang mangyayari. Kaya there is a warning. Kaya mga kapatid, dapat po natin examinin, i-evaluate po natin ang mga dala-dala mo, yung mga influences mo. Right? This is a present and urgent warning. Sabi ni Paul, do not be deceived. Ibig sabihin, nangyari na. May nangyari na. Nangyari na. Ibig sabihin, meron nang na-deceive. May mga nadaya na. Yeah, we have to honestly examine kung ano yung nag-shift o ano ang muhubog sa isipan mo o sa mga sarili po natin. Okay? Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano ang aking napapakinggan? Okay? Ano ang umuhubog ng aking pagkakilala sa Diyos? Who shape my theology? Di ba? Yan ang dapat nating tignan. Sino ang nag-i-impluwensya ng aking conviction? Ano ang mga bagay na nagdudumina sa iyong kaisipan? Tandaan po natin, ay itong mga mananampalataya dito sa Corinthians ay hindi sila naggising na gano'n na ang nangyayari. Diba? Dahan-dahan. Okay? Nagkumpasa lang sa isang bagay na kung saan ay dinideny ang resurrection. So, ibig lang sabihin, there is a slowly influence work to them. Slowly po yun. Hindi yan biglaan. Right? Para maiwasan po natin, we have to pursue godly fellowship. No? It must be intentionally. Ibig lang sabihin, gawin po natin. Yun yung dapat nating piliin. Why? Because if bad company corrupts, then good company strengthen its other. Diba? Yun ang prinsipyo po noon. Kung ikaw ay na-corrupt dahil masama ang iyong sinamahan, so ibig sabihin, kapag mabuti ang sinamahan mo, o mabuti, o dalawa, Kristyano, magkasama, of course, nagpapalakasan ang bawat isa. Di ba? Right? So, kung titignan po natin, ang Biblia ay hindi lang nagbibigay ng warning against those wrong influence, kundi ito ay nag-uutos din ng tamang pakikisama sa dapat pakakasamahan. Diba? Kaya ang Hebreo 3, chapter 13, ay nagsabi po doon na encourage one another daily. Araw-araw.
Okay? Ano natin gagawin ngayon yun? Kakaiba po tayo ng ano. So, by means of maraming paraan, right? Okay? Kaya palibutan mo ang sarili mo sa mga mananampalataya na talagang minamahal nila ang Biblia. No? Surround yourselves to those believers who love Scripture. Paano natin magagawa po yun, of course, sa mga kapatid din, sa mga kapwa natin mga Kristiyano, right? Pero mga Kristiyano hindi nagbabasa ng Biblia, turuan mo na lang. Okay? Dapat ay palibutan po natin. No? Kaya natural, normal lang na tayo ay makisama po tayo sa mga kapwa nating Kristiyano, sa mga kapwa nating simbahan, no? Tama lang po 'yun. We have a church fellowships. Okay? Dahil dito ay ma-encourage po natin ang bawat isa to become holy, toward holiness. Diba? Sino yung kasama mo kung hindi Kristiyano? Of course, anong gagawin niya sa'yo? Ayayain ka lang sa isang bagay na hindi mo maintindihan. Pero kung Kristiyano, of course, meron siya mag-encourage sa iyo na magpakabanal. Right? Tandaan po natin mga kapatid, we are not called to isolation. Okay? We are called to intentional community. Ibig sabihin, magsama-sama. Okay? Ang mga Kristiyano. Okay? At isa pa, dapat po nating punduhan o i-anchor po natin ang ating sarili sa buhay na si Jesucristo. We have to anchor ourselves to the risen Christ. Kaya ito yung pinaka-ultimate para mag-guardian po natin ang ating mga sarili sa mga corruption, corrupting influence. Okay? Yan. Kung di ka aware, sa ating Panginoon, of course, very dangerous po yun. Makukurap ka. Okay? Para ma-avoid po natin para sa mga unbeliever or, of course, mga hindi Kristiyano o masamang tao, of course, we have to abide in Christ Jesus Himself. Okay? Kaya si Paul, yung kanyang entire argument dito sa chapter 15 ng Corinthians, ito yung climax sa katotohanan. Okay? Kaya nga sabi niya, but Christ has been raised from the dead. No? In verse 20. Andun po yun. So it means if Christ is risen, okay, hindi lamang po ito doktrina na dapat ididependa po natin, kundi siya ang tunay at buhay na tagapagligtas na dapat po nating tanganan. Right? Na dapat po nating ipaglaban, to defend. Okay? Hindi lamang basta-basta ito doktrina. Right? Na dinidepensa po natin. Kasi ito yung pinaka-angko, pag-asa po natin because our Savior is risen. Mga kapatid, tandaan po natin ang isang bagay na kung saan ang pinagpipilitan ni Paul, no? Para sa lahat ng mga Kristiyano. Okay? Bagamat ang buhay ngayon ng mga Kristiyano, again, kanina, sinabi ko na maraming mga influence na nangyayari, di ba? Kung saan tayo dadalhin sa mga bagay na ito. Right? Pero kung hindi tayo magiging aware, ay talagang nadadala po tayo. At yan po ang nangyari. At yun ang nangyari. Kala nila, simpleng bagay lang, pero gumapang. Right?
at naapektuhan ang mga ibang Kristiyano. Hindi lang naapektuhan, kundi ito ay pinaniwalaan. See that? Yung impluensya ng mali na napakinggan. So, to us, what influence we have para maakay po natin, of course, meron tayong impluensya na dapat po natin ipangaral ang magandang balita dahil ikaw ay na-impluensyan po nito at nagbigay sa iyo ng pag-asa at nagbago ang buhay mo dahil dito. Di ba? Yan yung impluensya na maganda na nakita po natin. At kung yun ang dala-dala po natin, okay, habang tayo ay lumalakad bilang mga Kristiyano, of course, yun yung impluensya po yan ay maraming ma-impluensyahan na tao. Di ba? Imagine, ang tao ay alam po natin, sila ay talagang naghahanap. Dahil hindi nga nila alam right? Hindi nga nila alam saan-saan na lang sila pumunta. Ano kaya nangyari? Na-impluensya ng mga ibang tao. Diba? Na-impluensya sila. At yun ang napakinggan nila. Diba? Sabi ng isa, dito ka sa simbahan namin, maliligtas ka. Hindi na-impluensya. Pumunta siya doon. What us? Alam po natin sa atin ang katotohanan. So, kapag yan ang ginawa po natin, maraming may impluensyahan na tao kung tayo ay kikilos at ipapangaral ang magandang balita. Manalangin po tayo. Salamat muli o Diyos sa pagkakataon pong ito na kung saan ay muli po ninyong pinaalala po sa amin. Bagamat ito ay sinasantabi dahil alam po namin bilang mga Kristiyano ay basic na lang sa amin po ito. Pero Lord, it happened. At nangyayari po ito dahil marami kaming nakita, nalaman na sila ay ganun din ang nangyari sa kanila. Napabayaan. Hindi nila nakita ang bigat ng bagay pong ito. Kaya pinabayaan po nila o Diyos. Kaya sa amin bilang mga mananampalataya, salamat sapagkat ito ay paalala muli para kami po ay maging mapagmatsyag at maging aware po kami sa mga bagay na kung saan ay umiikot sa labas, lalo na po sa loob ng simbahan. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa mensahe na dinala po ninyo sa aming kalagitnaan sa pong ito. Po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.